Uy, nangyari? Ay, shocking. Laguna Lake Loop, December 2024. I started my vlog at Shell gasoline station here in Bayanan, Muntinlupa City. This gas station can be seen at the right side if you're coming from Malabang area. I left my home at 6:35 in the morning, but I didn't let my camera on until I reached here in Muntinlupa City. Alis na ako dito sa Shell station ng Bayanan, going to Poblacion, Muntinlupa. So, ang lugar na ito ay malapit sa Soldier Hills. Malapit sa Soldier Hills subdivision. On my left side, ito ang bagong Pure Gold ng Muntinlupa. Dalawa kasi ang Pure Gold dito. Isa doon malapit sa munisipyo at isa ay halos tapat ng Soldier Hills subdivision. I am now here in Soldier Hills. Medyo hindi ganun ka-traffic kasi maaga pa. Kaya medyo maluwag pa ang daan. Yun nga lang medyo makulimlim. Bapadya ang ulan. Ayan, yun yung Soldier Hills on my right side. Sa kanto ay nandyan yung Caltex. Ito naman our home na pala ito. Dating Pure Gold. Our home. So, malapit na ako sa munisipyo ng Muntinlupa. Ang ng munisipyo ay ang MCM. Munisipyo ng Muntinlupa. Medical Clinic of Muntinlupa. Today is Monday, December 9. Sa kantong ito, dito madalas mata-traffic. Kasi may subdivision diyan sa right, and then meron din dito may kanto rin dito sa may left side. Yung sasalubong yung mga sasakyan at the same time yung mga palabas galing sa loob ng munisipyo. So medyo matraffic ang kantong ito. Nakikita natin yung mga motor na nag-uunahan. Medyo kabisado ko rin ng lugar na ito for a long time. Matraffic talaga ang place na ito. Mabuti na lang, hindi pa naman ganun ka traffic, di katulad kapag tinanghali ka na dito. Talagang matraffic. Most especially pagka rush hour. So, wala pa kasing 7 o'clock. Kaya, medyo malog pa ng konti. Yan, ito yung malapit sa poblasyon ng Muntinlupa. Kung saan doon din matraffic dahil nandun palengke sa bandang kanan. Sa bandang kaliwa naman, nandyan yung simbahan ng poblasyon. Medyo maluwag pa ngayon kasi maaga pa. Medyo matagal din ako pagpatintero sa lugar na to. Kasi talagang ang daming sasakyan. Hindi pa na ganun kasiksikan. Kasi maaga-aga pa. For 10 years. Alam sa lugar na ito, matraffic masyado. Ayan, Alabang Medical Center din dito sa right side ko. Ayan, ito na yung poblasyon. Rin yung palengke. Ayan, sa kanan ko ay yan yung Bilibid Bureau of Corrections. Tinatawag na National Penitentiary.
traffic talaga ng dito Pilipinas. sa highway. This place is going to Susana Heights. SLEX. Pagka pupunta ka ng SLEX, dito ka dadaan. Pagkaling ka dito sa Muntinlupa. Di pa gaanong matraffic sa ngayon, sa oras na to. Kasi wala pang 7. Yan yung left side galing kasi sa may police station dyan quarters nila, so marami ding lalabas area na timing tayo, nakastop nangunguna talaga mga motor. Nagiging problema din madalas din sa area na to yung mga jeep na maharang sa mga sasakyan na going sa Susana Heights, so dito minsan nagkakainitan talaga dahil dun sa mga, alam mo na, yung mga driver na yung alam kung yung alam yung batas trafiko, kasi dapat hindi nila harangan yung bandang kanan para dire-diretso yung mga papuntang Susana Heights on the right side. Yung tulad ng jeep na yan, talaga nangunguna siya palibasa wala pang enforcer ngayon. Nasanay lang talaga silang ganung ugali. Yung intersection dapat hindi harangan yung dalawang jeep na nauuna sa harap. Unahan pa yung mga motor. Grabe talaga yung mga Kasi mahilig sila dyan sa bandang kanan. Hindi dapat. Kaya yung iba dyan pinubusinahan ng todo. Alright, umandar na rin. Lalo na sa hapon, yung area na to, super traffic. Okay, papunta ng Muntinlupa City. Regional Trial Court on the right side. Inaanan natin. Ako madalas nagpapagasolina. Kailang umalis ako ay medyo marami pang laman. So may 4 bars pang laman ng tank gasolina. Hindi ako nagpapagasolina. Travel tayo, malapit tayo sa SM Muntinlupa City. Nandito rin yung LTO. Pepsi pala muna ito. The right side. And then next is yung LTO. Yan. Yung Pepsi. Ito yung SM. City. Way going to San Pedro. Yung church. Malaking church dito sa Muntinlupa. Dito rin yung Lyceum University na Muntinlupa. Yung simbahan na sinasabi ko on the right side. And then sumunod na ito yung Lyceum, yung pedestrian. So dito hataw na. Ito na ng San Pedro. Actually, I was recording this vlog Laguna Lake for future memories.
At least meron akong na-save Na tayo sa YouTube channel. Actually, I have two YouTube channel. Yung unang YouTube channel ay yung Gandaling sa Musika, so more on songs. And then MLCS for kids, song and stories para sa mga bata. Kids. Nursery rhymes. Ito na yung bukana ng Muntinlupa at San Pedro. Ito na yung entrance ng San Pedro. Traffic din dito. Traffic din yung kasi yung right side dyan, Victoria Homes, paakyat. Puntang Cavite, yan, pwede dyan. Sa left side naman, yan yung papunta ng palengke o simbahan ng San Pedro. Yan, lumagpas na tayo sa Welcome San Pedro. Hindi tayo na traffic ng matagal. At saka kasi matagal yung traffic. Medyo kabisado ko talaga yung lugar na to kasi dati po araw-araw ay bumabiyahe ako Kabuyaw, Laguna. Yun sa Santa Rosa. Kabisado ko talaga yung lugar na. So actually dito doon ako dyan dito yung place na to ay naabot ako ng baha. Buti hindi ako nasiraan. Pero tumirik din. So sobrang lalim. Talagang malakas yung kaha. Ito yung tulay ng San Pedro. Mahaba ng tulay. Dito ang place na to yung Patintero. Habulan talaga ng mga motor. Palengke yun sa left side, yun yung palengke ng San Pedro. Sinadya ko dito ko nahin kasi matraffic sa Pedro. So dito rin yung malapit na dito ang paradahan ng mga bus going to Loton or going to Quezon City. Sa Manila. May intersection. May subdivision din yan sa looban. Right side. Yung left side yun na. Part ng palengke. Kaya matraffic. Alright. So, going to Canlalay, San Pedro. So, well-known na simbahan ng Nazarene. Santo Niño yun sa Lalay. Bago magpasita. Medyo maluwag na. Yan, maluwag, walang traffic. Diretso lang. Kaya lang medyo makulimlim nga. Kung saan tayo abutin ng ulan. Yung may baon naman akong raincoat. So ito yung Lalay. Tayo, Tigayan muna. Yung minsan lang madalas na napansin ko sa mga nagmumotor. Marami ako nakita na halimbawa ay yung isang sasakyan ay nasa gitna na. Nakikita ako sa sobrang kung nagmamadali sila. So, diretso pa rin. Hindi ba marunong magbigay na alam mo naman yung sasakyan na sa gitna na eh. Bigyan mo na. Hindi naman ikakawala ng yung time mo. Mas mahirap kapag aksidente. Madalas na nangyayari nag-aalangan. So, bangga. Yun ang
maraming ganun na nagmumotor. Dapat para maiwasan yung aksidente, yung pag nakita mo yung sasakyan lumabas na, bigyan mo na. Tapos hinahabol pa, lalo na sa mga traffic lights, yung mga karamihan nakikita ko. And then sa mga pedestrian, kapag may pedestrian, tuloy-tuloy. Actually, ganito, I don't know kung yung mga nagmumotor na yun na gano'n, tinatawag nilang kamuti rider, yung sinasabi, Sandwich. madalas sila ang na-aksidente talaga. Yung mga ganong klase yan. Kasi halimbawa, yung may katabi ka na sasakyan, huminto like mga van o jeep o SUV na hindi mo nakikita na sa bandang kanan mo. Pag huminto yan, ibig sabihin, may dahilan kung bakit sila huminto, may tumawid o may bumaba. So, preno ka na, brake ka na dapat. Hindi mo dapat ipilit, iharurot mo. Kasi may nakita akong ganyan, kawawa yung bata, estudyante. Tumawid, tumigil yung jeep, yung nakamotor, dire-diretso siya. Sa pool niya yung bata, talagang gumugulong yung bata, kawawa. Yun. Kasi sa sobrang pagmamadali, kasi ang sikreto kasi pagmamaneho, para sa akin pag maluwag yung daan, yan, hatawin mo. Pero kapag nakita mong siksikan, tapos may tumitigil na sasakyan, huwag kang humataw. Dahil doon nangyayari mga aksidenteng ganon. So, yun yung napupuna ako. Madalas, yung mga nagmumotor na, kung, kung nag-iisip o hindi. Sa pagmamadali, doon nangyayari ang aksidente. So, para man sa tagal ko na nagmotor, ay more than 12 years na akong nagmumotor. Pang-apat na motor ko na ito na hawak ko ngayon. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako nakabangga o binangga. Slide, normal naman yan talaga kapag napadaan ka ng buhangin, yan, naranasan ko rin mga slide. Ayun, wala. Na tayo sa Binyan. Sorry, Pasita pala. Pasita. So, yung part na ito, medyo matraffic dahil malapit na dyan yung traffic lights na yan. Nandyan yung